Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay magluluto naman tayo ng paborito kong pagkain, yung kabsaruba. Ito nga at lulutuin namin ng aking mga pamangkin. Yan at naglagay na siya ng ng sangkap. Inuna niya yung yogurt. Kasi may yogurt talaga yan eh. Nilagay niya na doon sa manok at igigisa niya yan mga boss. Napakasarap ng na yan, ng pagkain na yan. Kanin dilaw kung tawagin namin ng mga Pilipino yan nung ako'y nasa Saudi pa. Nung ako'y nasa Saudi pa, ang halaga ng isang order ng kabsaruba is 5 riyal. Baligtad yan. Kabsa kung tawagin yan, kabsa. Para siyang biryani. Pero mas medyo malayo sa biryani kasi diyan nilalagyan nila ng salad diyan eh, may salad talaga eh. Ayan at minimix na nung pamangking ko yung yogurt para lumasa doon sa may chicken. Yan, ganyan ang pagganyan. Ngayon magigisa na tayo ng sibuyas, bawang, yan. May konting kamatis. Yan yung pamangkin ko, maganda kong pamangkin. Siya nagluluto ngayon. Sangkutsahin lang natin yan mga boss. Yan. Kailangan labas na labas yung pinaka aroma nung nung ating mga nilagay na ingredient. Yan yung pangulay. Luyan dilaw yan, dinurog. Pinong luyan dilaw. Paminta. Haluin lang natin mga boss. Dapat yan mahalo natin maigi. Yan at nilagyan na rin natin siya ng oyster sauce. Hindi naman siya mahirap lutuin eh. At ilagay na rin natin yung mga chicken na nilagyan natin ng Natin mo kaya para mabilis. Yogurt. Yan yung nilagyan natin ng yogurt kanina. Ilagay na rin natin. Lagyan mo pa yung iba. Bale, inano natin yan. Inano natin ng isang oras yung yogurt doon sa manok para lumasa. Pero dito syempre sa video na ginawa natin, kailangan rin natin madaliin din to para maintindihan natin kung paano natin ginagawa, kung paano tayo magawa ng kabsaruba na pagkain sa gitna ng silangan. Same halos siya ng biryani, pero sa taste niya medyo mas masarap ang kabsaruba kaysa sa biryani. Lahat ng mga nagsa-Saudi sa Kingdom of Saudi Arabia, alam niyang kabsaruba. Alam na alam nila yan. Dahil ako nung nandoon ako, yan ang madalas kong kinakain eh. Hindi ako nagsasawa dyan, masarap yan. Kasi pag bumili ka dyan isang plato, napakarami. 1/4 na manok pero ang laki. Kasi sa Saudi, napakaraming manok doon. Halos laging manok ang ulam ng mga Pilipino doon. Minsan, sawaan ka na talaga sa manok eh.
Minsan nga nagkakaroon ka na ng batik-batik na ano ng manok eh, dahil sa sobrang araw-araw na kinakain mo manok. Yung corn beef yan na madalas na kinakain ng mga Saudi doon, Saudi boy. Pero may mabibili ka naman doon ng mga gulay. Marami rin naman doon, lalo na sa Jeddah Market. Kaya ako nung araw, nasa ano ako, madalas din ako pumunta ng Jeddah. Nakakabili kami doon ng mga baka. Isa binibili namin doon yung pata ng baka. Yan doon sa Saudi Arabia. Kinikwento lang ko lang sa inyo yung karanasan ko nung ako'y nagtatrabaho pa sa Saudi. Marami na rin akong bansang napuntahan na ano, hindi bansa, bali, lugar sa Saudi, halos naikot ka na. Ayan yung kanin niya, binabad natin yan, yung bigas. Binabad natin ng konti yan, ha. Yan, para medyo malambot siya. Yan, ilalagay na natin siya. Nakababad yan. Yan, busan natin ng konting tubig. Yan. Ang tuloy pa rin natin pagkikwento ko sa inyo, nung ako'y nasa Saudi pa, every Friday, nagpupunta ako ng palengke. Nung ako'y nasa Jeddah, ganun ang ginagawa ko. Minsan, namamasyal kami doon sa may... Sa may apoy. sa may... pasyalan doon. Tapos, kasi marami rin ako napuntahan sa Saudi. Yung, nakapunta ako ng Tabuk dyan, na sobrang lamig. Napakarami din doon na na mga pagkain ganyan, kabsaruba. Halos lahat ng may ganyan, ayan Ayan, medyo na na yung kanin, naiining na yung kanin. Kailangan yung kanin ibababad natin para medyo malambot siya. Yan. Sa Pilipino parang same siya nung nung parang meron tayong niluluto na ganyan, kaya lang malagkit yung nilalagay natin. Parang same siya ng pagluluto ganun. Hindi ko, nakalimutan ko na yung tawag doon pero meron. Pero eto talagang yung kanin lang na yung nilagay natin. Yung kanin na hindi tayo bumili ng yung mahaba ang butil. Kanin Pilipino talaga yung nilagay natin. Pero mas masarap diyan yung yung tawag doon, yung mahaba yung butil ng bigas. Yun ang masarap diyan. Ayan yung pamangkin ko, siya ang ating pinagluluto ngayon. Haluin lang nating maigi. Halo-halo lang. Mix-mix lang. Mekos-mekos natin. Pero ang biryani gustong gusto ko rin. Kasi minsan, pag ako'y gustong kumain ng biryani, yung hinahanap ko kasi minsan yung lasa ng mga luto doon. Basta gusto nyo ng mga pagkain ganyan, Arabic. Sa Baclaran meron sa 2 shopping mall sa 3rd floor. Meron doon mga Indiano na nagtitinda ng biryani. Doon ako nakain. 150 pesos isang plato. Isang kalahat. Bali, malaki rin naman yung manok nila. Dati, 2 nga yung binibigay na manok doon Nung kumain ako kailan lang, isa na lang yung binigay nila. Ayan, tuloy natin yung natin dito sa niluluto nating kabsaruba. Pakasarap talaga Bali yan, yung kabsa na yan, medyo parang Filipino style na rin siya. Filipino style kasi baka yung mga bata baka hindi makain. Bali ganun na rin yung style niya. Pero nung masarap din kainin. May parang lasang rin. Ruba kasi may mga may mga nilagay tayo na ingredients na pangkabsa talaga. Ilan lang naman kaming kakain yan. Bali 4 na tao lang.
Yan, tuloy lang natin yung panonood mga boss. Ang India naman doon pala sa Saudi, ganyan din magluto sila. Pag ang biryani niluluto nila yung, kasi ang tawag ng kabsa kasi ang manok kabsa ruba. Kaya ganyan. Ang ruba doon kasi parang ano yung piniritong parang gano'n, parang manok na ano, parang ganyan ang tawag kabsa ruba. Ayan. Ayan na, at naluto na natin. Ayan, nilagay na, nag-plating na tayo. Ano, may itlog pa oh. Napakasarap mga boss. Ayan, at kakain na tayo mga boss. Yun yung pamangkin kong nagluto. Tikman natin kung masarap. Magkapatid yan, dalawa na yan. Masarap naman yung pagkakaluto. Medyo may ano rin siya, may tamang Saudi rin ang ano, may tamang kabsar lasa rin. At dito na ako munting magpapaalam sa inyo mga boss. Please like and subscribe nyo aking YouTube channel para makagawa pa ako ng magagandang video para sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye!